Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ilang Pariseyo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, "Guro, nalalaman po namin kayo tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po naming itanong kung labag sa kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi?" Alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari lamang kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak." At siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus sa kanila. "Sa emperador po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos." At sila'y labis na namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay larawan. Napakahalaga ng larawan sa buhay ng tao. Kapag may mahal tayong tao, iniingatan natin ang kanyang larawan. Kapag may espesyal na alaala, kinukuhaan natin ng litrato. Kapag may taong malapit sa atin, madalas nating tinitingnan yung kanyang mukha. Dahil ang larawan ay nagpapaalala kung kanino tayo kabilang. Ngunit may isang mas mahalagang tanong. Kaninong larawan ang nakikita sa ating buhay? Kapag tiningnan ng tao ang ating mga salita, kilos at pagpapasya, kaninong mukha ang nakikita nila? Ang mukha ba ng mundo o ang mukha ng Diyos? Iyan ang napakagandang mensahe ng Ebanghelyo ngayon, ayon kay San Marcos. Sinubukan ng mga Pariseyo at ng mga tagasunod ni Herodes na bitagin si Jesus. Lumapit sila na may kunwaring papuri ngunit may nakatagong intensyon. Tinanong nila siya, "Makatarungan bang magbayad ng buwis kay Cesar o hindi?" Isa itong patibong, isang bitag. Kapag sinabi ni Jesus na huwag magbayad ng buwis, maaari siyang isumbong sa mga Romano bilang rebelde. Kapag sinabi naman niyang magbayad, maaring mawalan siya ng suporta mula sa mga Hudyong galit sa pananakop ng Roma. Akala nila wala nang lusot si Jesus. Ngunit tulad ng madalas niyang ginagawa, nakita niya ang nasa likod ng mga tanong at nasa isip ng mga nagtatanong. Humingi siya ng isang denaryo at sinabi, "Kaninong larawan at pangalan ang narito?" Sumagot sila, "Sa Cesar." At sinabi ni Jesus ang isa sa pinakatanyag na pahayag sa buong Ebanghelyo. "Ibigay ninyo sa Cesar ang para sa Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos." Sa unang tingin parang usapin lamang ito ng buwis at ng gobyerno. Pero kung lalaliman natin, mas malalim pa ang tanong ni Jesus. Kaninong larawan ang nasa barya? Kay Cesar. Kaya ang barya ay kay Cesar o sa Cesar. Ngunit narito ang mas mahalagang tanong. Kaninong larawan ang nasa iyo? At agad na pumapasok sa isip natin ang unang pahina ng Biblia.
Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Ibig sabihin, kung ang barya ay may larawan ni Cesar at dapat isauli kay Cesar, tayo naman ay may larawan ng Diyos at dapat isauli sa Diyos. Hindi ba't napakalalim po noon? Ang pera ay maaaring kay Cesar. Ang kapangyarihan ay maaaring sa Cesar. Ang politika ay maaaring sa Cesar. Ngunit ang puso mo ay para sa Diyos. Kaluluwa mo ay para sa Diyos. Ang buhay mo ay para sa Diyos. Ang pagkatao mo ay para sa Diyos. At dito nagsisimula ang hamon ng ating ebanghelyo. Minsan kasi ibinibigay natin sa Diyos yung tira-tira lamang. Kapag may oras, saka tayo magdarasal. Kapag wala ng problema, saka tayo magsisimba. Kapag tapos na ang lahat ng gusto natin, saka natin aalalahanin ng Diyos. Pero ang totoo, hindi bahagi lamang ng buhay natin ang hinihingi ng Diyos. Buong buhay natin yung kanyang hinihingi. Dahil tayo ay kanyang larawan. Pansinin natin ang isang kakaibang katotohanan ito. Madaling ibigay ang pera. Madaling ibigay ang donasyon. Madaling magbigay ng oras paminsan-minsan. Pero mahirap ibigay ang puso. Mahirap isuko ang pride. Mahirap isuko ang galit. Mahirap isuko ang kontrol. Mahirap isuko ang sariling mga plano sa buhay. At kadalasan, iyan ang talagang hinihingi ng Diyos. Hindi ang laman ng ating bulsa, kundi ang laman ng ating puso. At marahil, ito yung dahilan kung bakit maraming tao ang walang kapayapaan. Nagsisikap silang pagsabayin ang dalawang hari sa kanilang buhay. May konting Diyos at may konting mundo. May konting pananampalataya at may konting kompromiso. May konting kabanalan at may konting kasalanan. Pero hindi maaaring hatiin ang puso. Dahil ang puso ay nilikhang maging tahanan ng Diyos. At dito pumapasok ang pinakamagandang mensahe sa atin ng ating ebanghelyo. Habang ang mga kalaban ni Jesus ay abala sa tanong tungkol sa barya, si Jesus ay nagtuturo tungkol sa pagkakakilanlan ng tao. Hindi niya lamang sinagot ang tanong na sino ang dapat bayaran. Sinagot niya ang mas mahalagang tanong sa buhay natin. Sino ka ba? Sino ako? At ang sagot ay ito, ikaw ay larawan ng Diyos. Hindi ka produkto lamang ng pagkakataon. Hindi ka aksidente. Hindi ka walang halaga. May tatak ka ng Diyos. Kaya kapag minamaliit mo ang sarili mo, para mong minamaliit ang gawa ng Diyos. Kapag hinayaan mong alipinin ka ng kasalanan, nakakalimutan mo kung kaninong larawan ang daladala mo. Kapag ipinagbibili mo ang iyong prinsipyo, kapalit ng pansamantalang pakinabang, nakakalimutan mo kung sino ka talaga. Ikaw ay larawan ng Diyos. You are the image of God. At ang larawang iyon ay dapat makita sa paraan ng iyong pagmamahal, pagpapatawad, paglilingkod, at pamumuhay. Kaya ngayong araw na ito, inaanyayahan tayo ni Jesus
na tanungin ang ating mga sarili. Kapag tiningnan ng mundo ang aking buhay, nakikita pa ba ang larawan ng Diyos? Nakikita ba nila ang kanyang kabutihan, ang kanyang awa, ang kanyang pag-ibig? O natatakpan na ito ng ego, ng galit, ng inggit, ng makamundong ambisyon? Kaya ngayong araw, tandaan natin ang isang salita. Larawan. Huwag mong kakalimutan. Dahil ang pinakamahalagang katotohanan tungkol sa iyo ay hindi ang iyong trabaho, titulo, estado sa buhay, o tagumpay. Ang pinakamahalaga ay ito. Ikaw ay larawan ng Diyos. At ang larawan ng Diyos ay dapat bumalik sa Diyos. Pagnilayan natin ito. Kung titingnan ng mga tao ang aking buhay ngayon, makikita ba nila ang larawan ng Diyos sa aking mga salita, kilos at pagpapasya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat dahil nilikha mo ako ayon sa iyong larawan at wangis. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong natatakpan ng kasalanan ang iyong larawan sa aking buhay. Tulungan mo akong mamuhay ng may katapatan, kabutihan at pag-ibig upang makita ka ng iba sa pamamagitan ko. Naway maibalik ko sa iyo hindi lamang ang aking mga handog, kundi ang buong sarili ko. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.